Ngayon lang sa kasaysayan ng ating Congress, mga kababayan, na nagkaganito ang hearing dyan sa Kongreso na walang ibang ginawa etong ating mga kongresista. Lalong-lalo na yung isa. Yung tinawag na unggoy ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, si Paduano, na walang ibang ginawa kundi contempt doon, contempt dito, sigaw doon, sigaw dito. Dahil ang sabi sanay daw sa bundok itong si Paduano, mga kababayan. Dahil Alex Bungkayo Brigade, nanatili sa bundok ng napakaraming taon. Kaya sanay sa sigawan. Kaya sabi ni Marcoleta, doon ka na sa bundok mag-hearing. Panoorin nyo pa, mga kababayan, ha? By the way, eto po pala, mga kababayan, Headlines by PVO ang ating backup channel. Ang nag-iisa nating backup channel. I-subscribe nyo po, mga kababayan. Sinasabi ko nga sa'yo, kahit kailan hindi pa nangyari sa Congress ito. Ngayon lang naging circus dahil napuno ng mga unggoy, mga kababayan Etong mga kabalintunaan na ito na nagaganap ngayon. Hindi, sabi nung isa kong, kaya daw po sigaw ng sigaw lagi yon kasi sa bundok, kung saan siya matagal na namalagi, matagal siyang namalagi na maraming saging doon. Sigawan daw talaga ng sigawan ng tao doon. Doon siya mag-hearing. Hanggang porto yun kapag gano'n. Hindi siya bumalik dapat ka dito. sa bundok, Paduano. Unggoy, Paduano. Balik ka sa bundok. Ipakontempt yung mga kasamahan mong unggoy doon. Sa bundok dapat. Kasi sinasabi rito. Sigawan na sigawan Ito pa Ano pa? Para guided ang ating mga kabayan. The mere semblance of legislative purpose would not justify an inquiry in the face of the Bill of Rights. Mayroon na po ngayong ruling sa Korte Suprema, mga kababayan, ha? Hindi ginalang ng mga unggoy na kongresista, mga kababayan. Rights. Mataas na uri ng ano ito ng karapatan ng isang Bill of Rights. Hindi basta-basta ito ay ginigibap ng isang tao. The critical element is the existence of and the weight to be ascribed to the interest of the Congress in demanding disclosures from an unwilling witness. Kasi karaniwan hindi willing yan mga yan. Unwilling. We cannot simply assume, sabi niya, that every congressional investigation is justified by a public need that overbalances any private rights affected. Hindi. Nasasagasaan na ang ating karapatan, mga kababayan, dito sa kanilang ginagawang in aid of legislation. Tatanungin mo, anong legislation? Wala, pag-iisipan pa namin. Hindi, kailangan mong isaalang-alang lahat ang mga private rights To do so, Pag ginawa pinili mo, to do so would be to abdicate the responsibility placed by the Constitution upon the judiciary to ensure that the Congress does not unjustifiably encroach upon the individual right to privacy nor abridges liberty of speech, press, religion, or assembly. Ang daming karapat ditong nawawala So, kailangan pa... Kagaya na lang nung karaoke, no? Grabe, mga kababayan. Parang inaudit si Roque. Mula ulo hanggang paa, halos inaudit na. Panagutan nila lahat ito na ngayon lang nangyari sa kongresong ito ang kailanman ay hindi ko inisip at inimagine. Akala ko nga nananaginip ako Hindi pa naginip, kundi bangungot. Bangungot ko. Hindi ko matatanggap itong mga... Hindi nyo maubos maisip na mangyayari sa kongreso, ang katibayan nila lahat naman naging kaibigan ko lahat yan Dahil po ang Kongreso, mga kababayan, pinamunahan ng isang buhaya, tamba. Naman, Ang problema, Ito talaga, magkahiwa-hiwalay na kami kapag ang pinag-uusapan. Ayun talagang... nasa na yung... Ilagay natin ito sa Senado, mga kababayan. Nasa na yung... Ano yung ginagamit nilang rules? Halimbawa, sa korte mayroong rules of court Walang rules sa Kongreso. Kami ang batas. Pero rules of court, talagang letra por letra yan, pananagutin mo yan. Kaya nga may abogadong katapat para lumitaw yung due process. Dito walang due process. Daig pa ang gobyernong Hapon dito. Nung wala ka... Daig pa ang gobyernong North Korea, mga kababayan. Ayoko, ang naging tanong namin. Anyway, si Kim Jong-un talaga, mga kababayan, no? Yung leader ng North Korea. Tamo ka ni Tamba. Para sila magkapatid, mga kababayan. Sa ating mga kababayan, mukhang nalasing sa kapangyarihan ang mga opisyal nitong Quadcom. Nalasing sa kapangyarihan. Hindi na alam yung ginagawa. Hindi na po alam ang kanilang pinagagawa. At sa pera, bumabaha daw ng pera dyan sa Kongreso, mga kababayan. Sabi, bakit ka gumaganap ng prosecution's duty? Isinama po yung korte
Siya na alimbawang kaya mong pagsamahin yun, eh di dapat magagaling kayong abogado. Wala. Ang reference ba kababayan, Google. Hindi nga alam ang subordination of perjury. Subordination by perjury. Siyempre po naman. Kung pwede niyong pagsamahin halimbawa pwedeng pagsamahin, super abogado kayo. Eh wala kang abogado sa kanila. Pero isang abogado doon, si Congressman ako, pero si Acto pa kababayan. Pero nilamon na rin ng sistema eh. General din yun, at the same time, police. Nilamon ng sistema. At may isa pang lawyer doon, si Luistro, yung kinasuhan daw ng yung SA, assault ang kanyang asawa mga kababayan, pinatago niya. Anong ginawa ni Luistro sa Kongreso? Tinwist mga kababayan, ginamit ang kanyang pagkaabogado. Twist, wala silang mahita doon sa driver ni PRRD. Gumawa ng fallacy. Share siya. Hindi siya nakakapamayani. Siguro ako po ba abogado bukod sa pagiging general? Police yun pero abogado yun. Kaya lang vice chair siya. Vice chair. Pero yung chairman nung 4, kaya quadcom 4. 4 lang. Pare-parehong hindi abogado. Ayun. So, kahit anong Si Dan Fernandez. gawin mo, hindi nila kayang panagutan yun eh. Dula sa pagkagawa ng ruling, halimbawa, yung overall chair, si Congressman Barbers. Isa pa yung ungas na yan. Hindi niya kayang sasalain yung kapwa niya. Kung hindi niya alam, dapat mo bang itanong ito? Wala siyang balancing nakapangyarihan eh. Hindi niya alam kung dapat niyang pahintuin yun sapagkat Kaya, ang nangyayari mga kababayan, parang karambola. wala siyang sukatan eh. Meron pang isang pangyayari kong na ito, medyo mabigat ito, Nelson. Nung nagtatanong itong si Congressman Punghun ng Zambales, ang tinatanong si Wilkins ng dating PIDEA, na ang kanya naging konklusyon, kaya mo inabsuelto si Michael Yang. Sapagkat may utang na loob ka kay Pangulong Duterte na kaibigan ni Michael Yang. Kaya mo siya inabsuelto noong mga panahon na. Sabi ni... Gumagawa-gawa ng kwento mga kababayan. Tapos sila lang ang tama. Sabi ni General Wilkins, noong panahon ko, wala akong Michael Yang. Kahit na po nung sinasabi ni Acerto, noong panahon ko po sa PIDEA, wala pong Michael Yang. Kaya inabsuelto, tinanggal ko po sa listahan yan. Hindi, sabi nung Kunghun, hindi. Kaya mo siya tinanggal sa listahan, inabsuelto siya, sapagkat may utang na loob ka kay Pangulong Duterte na nagpwesto sa'yo bilang PIDEA Director General. Yun ang kanyang konklusyon, Kong. Ba't ka pa nagtatanong kung may konklusyon ka na pala? Yun ang problema natin dito. Huwag na ipatawag. According to me, yan na lang isulat. Lahat ng mga sagot na hindi yun ang gusto nilang isagot, sapagkat meron silang sagot na hinihintay, hindi sila magkakaintindihan. Yun ang malungkot. At pipilitin nila na yung gusto nilang marinig, yun lang ang kung gusto nilang isagot. Tapos kung wala silang mahita, iti-twist. Kagaya ni Luistro mga kababayan. Nung nagpapaliwanag yung General Wilkins Villanueva, wala, pinigil na, sinansala na. Huwag na. Yun na ang nangyari. So, ano ngayon ang makukuha mo dyan? Yun nga yung tinatanong natin. Anong halaga nung ginagawa nila? Lahat ng gagawin nila dyan na hindi nakasalig sa katwiran, sa mga batas nating umiiral, hindi ko alam kung anong kapupunta. Ano magiging konklusyon niya lahat dyan? Prosecution, sa mga Duterte, yan ang purpose lang. Yung mga batas nila mga kababayan ginawa, yung mga suggestion na, maraming butas. Hindi nga siguro papasa iyon. Pero, wala pa sila din ng mga kababayan. Ang purpose nila, eto na, sirain natin mga Duterte, submit sa ICC. Dito sa Quadcom, tirahin natin ang ama. Diyan sa Good Governance Committee, ang anak. Gipitin natin ang mga Mabuti Duterte. pa nga itong ginawa ng DOJ. Opo, yan. Si Secretary Remulla. Mabuti. Nag-issue. Tumalima sa mga kababayan, mga buhaya, nagpalabas ng lookout para doon sa mga tauhan ni VP Sara na walang kaso na ni isa. Walang derogatory record, mga kababayan. Nadiktahan sila ng Congress ng mga buhaya. Nag-order na ng creation of a task force that will investigate EJ case in the Duterte administration's war on Hindi yan drugs. Diyan. Tapos, dalhin sa korte. Department Order 778. Ayan. Ito yung dapat Task force talaga. Andiyan naman pala yan. Bakit kapapatuloy pa rin ang Quadcom? Kasi yung task force na ito, ayon sa kanyang pagkagagawa, will be chaired by the Senior Assistant State Prosecutor. Nawala na yung dati. Yung
Diyan na Ano lang. pangalan? Malcontento yata. Opo. Si Malcontento. Ngayon yata Mark Anthony Padulyon. Padulyon na siya ngayon. Opo. Kasi si Malcontento hindi na kontento. Retired Bakit na ka mo? ata. Ay nako. So anong masasabi niyo dito mga kababayan na naging circus na ang Quadcom? Post your comments below.